Good day po. Ang next system natin ay Task Manager System. Napakahalaga po nito sa isang kumpanya o isang trabaho dahil unang-unang nagagawa po nito ay ma-schedule po yung kanyang mga dapat gawin sa araw-araw. Hindi lamang po sa araw-araw kundi yung kanyang mga chine-check, binibilang, at yung mga monthly, yearly, or every number of days o araw sa linggo. Kayang-kaya niya pong ma-organize yung inyong itinerary. Hindi lamang po iyon, kundi kaya niya rin pong magawang ma-compute ang minuto na kanyang kinoconsume doon sa kanyang bawat task. Gamit po ito ay talagang maiiwasan po o talagang mawawala na po yung may nalilimutan po tayo na dapat pong i-check, dapat bilhin, dapat gawin, dapat puntahan. Lahat po ito ay maiko-correct po nitong ating Task Manager System. Explain ko na po ang bawat tab. Okay? So, andito po tayo ngayon sa spreadsheet. Ang unang tab po natin ay Select Task. Dito po natin makikita ay lahat po ng ating pending. Next, yung Add Edit Task. Sa Add Edit Task, dito naman po tayo nagdadagdag nung gusto nating idagdag sa ating schedule or yung gusto nating i-edit. Next, Task Searcher. Sundan nyo lang po yung mouse. Sa Task Searcher, dyan naman po natin makikita lahat ng mga task. Okay, isa pang nagagawa niya ay yung Choose Date Task. So, ito ay napakaganda rin pong picture dahil kaya niya pong magawang ma-check yung mga future na date na gusto natin tingnan. Example, tayo po ay mag-o-off sa isang linggo. So, makikita na po agad natin, pipiliin lamang po natin yung date. At makikita na po natin yung task para sa date na ating sinelect. Next, Search Record. Sa Search Records naman po, ito naman po yung isa pa talagang napaka-importante. Sa bawat task, gamit po itong Task Manager System, ay na-i-record po niya yung mga previous date na ating mga ginawa. Kaya wala po talagang malalagpasan doon sa mga record nung nakaraan dahil nakikita na po natin kung ito po ba'y nagawa or hindi. Next, Finish Task. Sa Finish Task naman po, dito naman natin makikita lahat po ng mga nagawa natin today. At sa Finish Task, ay nagagawa niya rin pong i-filter yung mga overdue. So, yung overdue po, yan po yung mga lumagpas po sa due time na binigay. Next, on time naman, yung sakto naman po siya rin sa time na ating binigay. So, mamaya makikita po natin yan. With Remarks Task. So, ito pa yung magandang nagagawa niya. Napipilter niya rin po kung ano sa mga task yung meron po tayo remarks. Next, dito naman po sa logs, dito naman po natin makikita yung lahat po ng mga ginawa nating task. So, yung mga record po. Master record. So, ano naman po yung ginagawa ng master record? Dito niya po iniipon lahat ng mga previous nating mga tasks. So, kahit po isang linggo na yan, isang buwan, o kahit taon na po, ay nakatabi lamang po ng effortless. So, talaga napakadali po. So, dito naman sa daily weeklies, kaya dito naman po natin makikita lahat po ng mga daily o yung weekly po na ating ginagawa. Then yung monthly, so kung gusto natin makita yung mga monthly. Then yung yearly, yan po. Then yung number of days. Sa number of days, yan naman po yung kung may gusto tayong i-check every 2 days, every 3 days, every 4 days, regardless ng date. No, every 7 days or kahit napakatagal po, kahit every 60 days, 90 days. Okay? Sa unfinished naman po, ito po yung kagandahan pa ng ating sistema. Ang Task Manager po, kung meron po tayong task na dapat po ay due today at ito po ay hindi natin nagawa, ito po ay dadagdag sa next day. Ibig sabihin, kukulitin po tayo ng sistema. Kapag meron po tayong hindi nagawang schedule ngayon, ay dadagdag po ito kinabukasan. So, napakaganda po talagang, napakaliit po or napaka-slim or zero na po ang chances na meron po tayong hindi magawa or malimutan na dapat gawin sa ating
trabaho. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Ang next po natin, turo ko naman po, paano naman po mamili ng pending na ating task na gagawin. Okay, dito po sa ating tab na Select Task, sundan lang po natin yung mouse. So, meron po tayo dito. So, ayun po. Nakalagay po dito ay pending task as of, bako lang po. Yan. Pending task as of 11:03 a.m. May 4, remaining task 50. Ang total time niya po ay 5 hours and 6 minutes. So, doon pa lang po nabibigyan na agad tayo ng idea kung gaano karami yung ating gagawin at pati yung kanyang minuto ay nakocompute. So, dito naman po sa ating select task, dito po tayo namimili. So, ayan. Diyan po tayo mamimili ng ating mga pending. Nasaan po yung mga pending? Ayan po yung nasa baba. Ayan. Lahat po ng yan. Ayan. Okay, next. Isa rin po sa kagandahan ng system ay kaya nating magbigay din ng proof na ito ngay nagawa dahil yung picture ay ating sinesend. Yan po yung task image. Next, yung remarks. Yan. Sa remarks po, dito naman tayo nagsusulat kung meron ba tayong concern doon sa ating task or wala naman. Next, yung nag-assist. Then dito naman po sa baba, so ito po yung chine-check nyo na rin po kung ang task po ng, ito example, tong line na to, ay past due. Yan, makita nyo po. Then yung task reference, due time. So, kasi ang oras po ngayon ay 11. Alas 8 lang po. Kaya past due na po. So, talagang na-detect din po ng system kung lagpas na po yung ating task. Next, yung description. Yan. So, nandiyan po lahat ng mga description. Ay, yung guide. So, andyan na po yung mga lahat po ng mga gusto nating malaman na details. Yan. Okay, tapos ang kagandahan din po nitong ating sistema ay nakikita rin po natin kailan ba siya huling ginawa. So, example, ito pong task na to ay ginawa siya last May 3. Yan. So, nakikita po talaga natin lahat. So, ngayon po ay May 4. So, ginawa po siya no May 3. Yan po. Kita niyo po. So, nakikita rin natin agad yung previous, then yung picture. Ayan. So, simulan na po natin mag-submit ng task or gumawa po ng task. Okay, dito po sa select task, kapag tayo po ay nag-spacebar, ayan po, lumilitaw na po lahat ng ating mga dapat pong gawin. So, simulan po natin so ito pong pangalawa rito. So, para makita natin na siya ay mawawala po dito sa list once na ating nagawa po. So, sabi po dito ay, nabasa and i-apply ang tamang paggamit ng system. So, again, 8 a.m. po dapat gawin, kaya po past due. Ngayon, nakikita rin po dito kung gaano katagal po dapat gawin. So, 3 minutes. So, piliin ko na po. Spacebar lang po. Kung paano po yung pagkasunod-sunod niya dyan, ay ganun din po. Pag-select ko po niyan, automatic po, magka-count na yung ating time. Ayan, pansin nyo po. Start time ay 11:13. Ngayon, after ko pong mabasa yung tamang paggamit na system, ay magsesend na po ako ng picture. So, kukuha muna po ako ng picture. Itong pagkuha ng picture, yan, meron naman po tayong application yan. Tuturo ko naman po yan. Ngayon, paste lang po natin yung URL. Pag paste po natin, nilitaw po yung picture sa gilid. Yan po. So, mahalaga po yung litrato dahil iyan po yung proof nung gumawa. Next, dito naman po sa ating remarks. So, spacebar lang po uli at lilitaw na po yung mga selection. So, done and no remarks. So, depende kung ano po yung gusto nyo. Kung kayo po may concern, pwede naman po tayong mag-type. So, ang piliin ko po ay done and no remarks. Pag select ko po, automatic po iyan ay magsasubmit. Ayun po ang sabi rito. Yan. Pansin nyo po. So, doon pa lang po, na-update na natin yung ating task. Ngayon, check naman po natin
kung nag-update po ito sa ating system. Kung ito'y nagawa na natin, dapat mawala na po siya sa ating list. Okay, kung mapansin nyo po yung pangalawa, okay, gamit ng FL. Ayan na. So, nawala na po yung nabasa o yung tamang paggamit ng system. Ngayon, tignan po natin yung total. Pending task as of May 4, 49. So, 49 na lang po. At remaining ay 5 hours and 3 minutes. So, kayo na po ay 50. Okay? So, ngayon, ang last task time ay 11:14. Total task po nagawa ay 1. At ang nagawa po today ay 1 minute. So, talagang napaka-ginhawa po. So, try pa ho tayo ng isa. So, example, ito naman pong pangalawa. Gamit ng FL, check kung complete. Okay, check po natin. 8:05. Okay. So, ito po ay 10 minutes naman. Gawin ko po ito. Dapat makita po natin dito sa task ay magiging 48. So, ito ay 10 minutes. Kino-compute niya rin po yan sa remaining task. So, kuha po ako na isa. So, again, spacebar lang po at piliin ko yung pangalawa. So, kung ito po hayaan ko lang muna po sandali. So, try natin paanda rin ng konti yung minuto. So, balikan ko po ng sandali lang. Ayan, tapos na po tayo. So, mapansin nyo po dito, ito po yung real time. So, after 13 minutes, ay natapos na po natin gawin ang task na to. Okay, ngayon send na po natin yung picture. Sa picture, madali lang po. Send lamang po natin sa Messenger. So, example, ito yung picture. So, copy muna po natin yung image. Then, kailangan lang po natin, ito po. So, share X. So, para makuha natin, paste lang po natin dyan at makukuha na natin yung URL niya. Mahalaga po yung litrato dahil ito po yung proof nung kanilang ginawa. Okay, balik na po tayo dun sa ating task. Okay, paste. Then, lilitaw na po yung picture po dyan. Then, yung remarks. So, kung wala naman po tayong remarks, pili lang po tayo sa drop-down. Done and no remarks. So, again, tignan nyo, remaining task, 49. So, dapat, pag-enter po natin dito ay maging 48 na lamang. At yung time ay mababawas din. So, 5 hours and 3 minutes, that mabawasan po yan ng 10 minutes. So, done and no remarks. So, yan. Tapos, automatic na po siya mag-update. Yan. So, tingnan po natin. So, nawala po siya sa ating list. Pansin nyo po, 8:05 na. So, sunod. So, tama po. So, pagmasdan nyo po, 48. Ba ko lang po. 48. Then, naging 4 hours and 53 minutes na lang po. Tama. At ang last task time natin ginawa ay 11:33 at tayo po ay nakakadalawa na task. At ang total time na task na ating nagawa ay 18 minutes. So, napakalinaw po talaga nitong ating task manager system. Napakaginhawa po sa nagtatrabaho. At kung ito po ay nakaayos talaga, ay talagang ang daming production, hindi na po nai-stress ano po yung gagawin. Lalo itong ating mga may-ari o yung ating mga supervisor at lalo yung ating mga manager. Talagang wala pong task o trabaho ang malilimutan. Thank you po. Okay, ang next naman po natin, paano naman po kung gusto nating magdagdag po ng task? Example po ay meron pong ni-request sa atin yung ating supervisor na pumunta tayo sa bangko. Pero ito ay temporary lamang. For today lamang po. Ngayon, check muna natin kung meron po tayong task na bank. So, type ko lang po bank. So, wala po. Yan. So, para makita lang po natin na magdagdag po itong ating gagawing reminder. So, kung magdadagdag po tayo ng task, punta lang po tayo sa Add Edit Task. Then, fill up lang po tayo sa task reminder type. Spacebar lang po. So, meron po tayo ditong daily, weekly, so monthly, yearly, number of days, edit only, or temporary reminder. So, temporary reminder po tayo. Description, for example, bank, di po. Kung di naman po applicable yung tanong, select na lang po natin not applicable. So, not applicable ko lang po ito lahat. Yan. So, remind na po tayo. So, kailan po tayo re-remind? So, ito pa yung kagandahan ng ating paggawa ng task. Pwede po natin i-schedule siya sa
kahit anong date po at automatic po siyang lilitaw sa ating task. So, dito po sa ating sample ay gawin muna natin pong today. Yan. Next, kailan po ang due time? So, example, sabi natin ay 2 p.m. Next, gaano katagal po natin siyang gagawin? Sample ay mga 10 minutes. So, mahalaga po ito para nako-compute po yung inyong total time for today. Ngayon, nag-green na po. Kung wala na pong question, click lang po natin to green button. Pag-click po natin ng button, yan, may erase po. Meaning po, ito po yung nag-add na sa ating task. Ngayon, check po natin sa select task. So, di ba, ang sabi po natin ay 2 p.m. So, since ito po yung sunod-sunod, tignan nyo po. Ayan po. So, nauuna po lagi yung unang time na dapat natin gawin. So, ito po yung mga 2 p.m. So, ito po yung 2 p.m. Next. Ayan po, makapansin nyo. Bank Depot. O, lumitaw po, di ba? So, napakadali lang. At napakaginhawa. Ngayon, kung meron man tayong gagawing adjustment, so, same lang din po. Select lang din po natin yung task. Click naman po natin yung edit only. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Okay, ang next naman po natin, what if gusto naman po nating makita lahat po nung task, hindi lamang po yung today or yung kahit sa mga susunod pa. So, mahalaga po ito para ma-check po natin kung nag-e-exist po yung mga gusto natin ipagawa. So, example po, example, bills, mga bills. Ayan po. So, dyan pala nakikita na natin lahat. So, pag in-enter ko po yan, yan po tatlo, meaning tatlo po ililip. So, ayan, electric bill. So, lahat po ay, so, ganun lamang po kadali yung paggamit ng ating task searcher. Okay, next naman po natin ay choose date task. So, ito po yung napakaganda ring picture ng ating sistema. Gamit po ito ay kaya nating makita agad ano ba yung ating mga task sa ganitong date. Kahit anong date pa ho, hindi lamang yung bukas, o kahit yung sa ikatlong araw, sa isang linggo, or sa isang buwan, or sa isang taon. Ayan. So, talagang napaka-flexible po nitong ating task manager system. Okay, so dito po sa select date, okay, select ko lang po at space bar para makita ko po yung mga drop down. So, makita nyo po dito. Ano po yung gusto nyong i-check? Yung 1 day po ba? Yung May 5. So, ngayon po ay May 4 or 2 days. So, click ko muna po yung para bukas. Ayan. Okay, sabi po dito na makikita nyo po, total task time, 5 hours and 3 minutes. So, doon pa lang po makikita nyo na nako-compute nyo na yung oras na inyong gugugulin pagpasok. At the same time, ito po yung mga tasks sa baba. Yan. Makikita nyo na po dyan yung inyong mga gagawin. So, tingnan din po natin yung date naman para sa sample sa 12. Yan. So, mapansin nyo po, nag-iba po 2 hours and 30 minutes lang po. Kagandahan din po nitong ating itong sistema ay mababalansin nyo po talaga. Katulad po nito, 2 hours and 30 minutes lang po. Yung pong oras natin kanina sa May 5 ay pwede natin idagdag doon sa mga maluluwag niyang araw. Ngayon, mababalansin niya po at the same time, napaka-productive niya po dahil nagagawa niya po lahat ng task ng napakadali at napaka-efficient. Talagang hindi po sila pagod pero marami silang na-accomplish. So, check ko pa iba. May 8. 2 hours and 10 minutes. So, talagang ginhawa po nitong ating sistema. Isa rin po sa nagagawa nga pala ba't mahalaga itong para makita natin yung mga ibang date kasi paano kung off po tayo? Wala, example, off po tayo sa May 8. O de sa May 8, ito po mga task natin sa May 8 ay gagawin na natin ng May 7. Noonti, gagawin natin ng May 6. Para pagdating ng May 8 ay accomplish nyo na po lahat ng inyong task. Wala po kayong inabalang mga kasama. At sure po na kayo po ay makakapag-enjoy sa inyong day off. Thank you po. Okay, ang next naman po natin ay search records. So, ano po ang ginagawa ng search records?
Napakahalaga po nito dahil dito po natin makikita ang mga previous task na kanyang ginawa. So, example, search po natin yung supplies, yung refill. Kailan ho ba siya huling nag-refill ng example, thermal paper. So, type ko lang po dito sa red area ay thermal. So, pag may lumitaw pong drop down, meaning meron na pong record na nagawa. Enter ko lang po. Okay, kung mapansin nyo po, may mga lumitaw din ng mga picture. So, yung picture, yan po yung proof na nagawa niya nga po. So, una, paano po mga situation yan? So, example, mahalaga po yung mga search na record kasi example, itong supplies na ito ay naubusan. Pero syempre, hindi naman natin agad sasabihan yung naka-assign. Dahil meron nga pong record, kaya niya rin pong idepensa yung kanyang sarili kung meron nga ba siya katwiran. Ngayon, check po natin. Ngayon, dahil sa record na to, ay napapakita niya na kailan niya to ginawa at kung meron man siyang remarks. So, check po natin tong una sa list. So, tama. Thermal paper. Ngayon, check lang po natin kailan niya to huling ginawa. So, wala naman siyang remarks. Okay, tapos chine-check to every 3 days. Okay, huli niya pong ginawa ay May 1. Okay. So, tama lang po kasi ngayon po ay May 4. So, ngayon pa lang niya uli ito i-refill. Sakto lang po siya. So, in short, doon na pwedeng mag-adjust, pwedeng magdagdag ng quantity. Kung nakita po natin ditong date ay April. Example, ito pong isa. Yan po ibang date. Huli niyang date. Every 3 days siya 25, 28, ayan, tignan niyo po, April 25, 28. So, consistent siya. Hindi niya po nalilimutan. So, bakit hindi niya po nalilimutan? Kasi meron po siyang sistema. Talagang napakalinaw po. Tayo rin po bilang mga supervisor o owner ay namomonitor natin nang hindi po natin tinatanong. Itong tawag siya. Ngayon, ganun po uli. Lagi po sa amin po, ang mindset ay basta po tayo nagtanong, ay inaan na po namin na tayo po ay nakaabala na. So, kung ito po ay naka-record, ay talagang check lang po natin record. Ngayon, kung may mali po dun sa record, ay dun pa lang natin sila tatanungin. So, gamit po ito talaga, ay talagang maiaayos po yung inyong company or tindahan. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Okay, ang next naman po natin ay Finish Task tab. So, ano po ang ginagawa nitong tab po na to? Dito po natin makikita lahat po ng mga tasks na na-accomplish natin today. So, kanina po doon sa una nating ginawa ay meron tayong dalawang task na nagawa. Okay, so mapansin nyo po, ito po yung dalawang task. Ngayon, dito rin po makita natin meron siyang summary. Last task time ay 11:33. So, yan po yung huli nating task na ginawa. Ngayon, total time ng task, so yung dalawa ay nagawa natin ng 18 minutes. So, nakita nyo po talagang gamit po itong system. Nako-compute niya po ilang minuto or oras na po yung ating ginugugol. Ngayon, tignan natin kung nagmamatch nga po yung ating records. Okay, mapansin nyo po dito sa unang column, sabi niya, done after 3 hours, 28 minutes. Ibig sabihin, lumagpas na po tayo dun sa nilaan na time. So, bakit 3 oras? Kasi po, dito po sa due time na binigay natin ay 8:05. Kaya lagpas na po siya kasi ginawa natin siya ng alas 11. Same din po nito, isa. Okay? Kaya nagkulay red po. So, meron din pong color coding itong ating system. Ngayon, kung mapansin nyo po, meron din dito na 17 minutes naka-red, pero itong isa natin ay naka-green. Check po natin bakit. Okay, kung mapansin nyo po, itong sample gamit ng FL 123, check kung complete. Sabi niya, ang allow niya lamang na time para gawin mo yan ay 10 minutes. Pero nagawa mo siya ng 17 minutes. So, talagang lagpas nga po at napakabilis po ng ating pag-review. Ito naman pong isa,
Ito nabasa and i-apply ang tamang paggamit ng system. Nakalagay naman po ay 3 minutes. Nagawa lang natin ng 1 minute. Kaya siya kulay green. Ayun. So, talagang napakalinaw po nitong ating sistema. So, isunod na rin po natin itong mga next natin yung overdue task. So, dito naman po natin makikita yung mga lumagpas sa time. So, dapat lumitaw po yung 17 minutes. Ayun, tama pa. So, dito naman po pinipilter yung on time sa hindi on time. Ayan. Siyempre, magre-raise sa atin ng yung mga lumagpas sa oras. So, para lang sa atin as nag-check, sa ganun din, sa gumagawa ng task, mabilis niyang ma-review. Parang in short, nare-review niya yung kanyang performance. Next, yung with remark task. So, dito naman kung sakaling may mga concern sila dun sa task. Since wala naman tayong remarks, wala pong naka-indicate. So, ganun lamang po kadali ang pag-check po ng mga tapos ng task. Thank you po. Okay, next naman po natin ay yung mga sinasubmit po natin na mga task or yung kanyang logs. Saan po siya napupunta? Ayan po, dyan po ito po sa logs tab. So, makikita po natin lahat dyan. So, mabilis po natin ma-check kung nagsasubmit nga po ba yung ating mga ginawang task. Then, yung ating master record. Okay. Sino naman po si master record? Dito po na co-compile lahat po ng task na ginagawa natin day by day. At dyan din po natin na nakikita o nasi-search yung mga previous na ating mga task na ginawa. So talagang all-in-one po itong ating task manager. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Okay, ang next naman po natin, saan naman po natin makikita yung mga tasks day by day, weekly, monthly, or yearly. So ito po. So, dito po sa tabi ng ating master record, meron po tayo ditong daily, weekly, schedule tab. So, dito po naiipon lahat po ng mga tasks na ginagawa natin everyday na daily basis or yung weekly kung Lunes lang ba, tuwing Martes, or every weekend o every weekdays. Yan po. Then next, yung monthly. So, dito naman po natin makikita yung mga ginagawa lamang. Minsan sa isang buwan, yan. So, dyan po natin makita. So, usually, yan po yung mga bills. Next, yung mga yearly. So, yung mga ginagawa naman once a year. Yan. So, meron din po tayo. Then, next, yung number of days. So, yung number of days, yan, usually, yan sa ginagamit po namin yan sample sa mga refill. So, tuwing every 3 days, 4 days, or kung anong days nyo po siya gustong gawin. Next, yung unfinished. Yan naman po naiipon. Yung mga tasks na hindi natin nagawa today ay magre-reflect siya bukas. Mag-a-add po siya. So, hindi nagawa kahapon ay lilitaw po ngayon. So, ngayon po ay wala dahil. So, ganun lamang po kadali itong ating sistema. Sana po ay makita po nyo yung kanyang help. Talagang purpose po nito ay magawa lahat ng task ng balanse at hindi pagod yung ating staff. At wala pong malilimutan na dapat gawin sa inyong company o store. Thank you po.